Ang alikabok ng tuyong puting kalsada ay tila ayaw humiwalay, kumakapit pa rin sa laylayan ng kanyang kupas na asul na bestidang bulaklakin ang kaisa-isang maayos na damit na natira sa kanya. Nang tumigil si Lian sa harap ng lumang tarangkahang yari sa kahoy, isang gate na kabisado na niya ang bawat gasgas, siwang, at tagpi simula pa noong siya ay musmus patila pansamantalang huminto ang tibok ng kanyang puso. Ang init ng hapon ay tumatagos sa kanyang balat, ngunit ang lamig ng kaba sa kanyang dibdib ay mas nangingibabaw. Ang kanyang apa, buwang buntis na tiyan ay tila isang malaking bato na bumibigat sa kanyang mga nangangatog at namamagang binti, habang ang kabilang kamay naman niya ay mahigpit na nakahawak sa isang maletang gawa sa balat na halos mapunit na sa katandaan. Naglalaman ng mga huling piraso ng kanyang wasak na buhay. Ang kanyang paghinga ay kapos at mabigat, parang isang taong kakalabas lang mula sa isang mahabang, masamang panaginip. At ang natira sa isang buong buhay na puno ng pagsisisi at pasakit ay nakabaon sa loob ng kanyang dibdib, mabigat at tila sasabog. Ang naghihingalong liwanag ng dapit hapon ay nagbabalot sa malawak na bakuran ng kulay gintong luma, nagbibigay ng malungkot na anino sa bahay na may malapad ngunit maalikabok na balkonahe. Sa gilid, may isang kabayong tahimik na nakatali sa isang tuyong poste, nagpapahinga. At pagkatapos, mula sa kadiliman ng loob ng bahay, narinig niya ang pamilyar na yabag. Lumabas siya. Si Dante. Lumabas siya mula sa pinto na may suot na paborito nitong checkered na polo. Ngayon ay tadtad na ng dumi at basa ng pawis mula sa maghapong pagpapagod at pagtatrabaho sa ilalim ng tirik na araw sa bukid. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng makapal na balbas na tila buwan na ang binilang mula ng huling inalagaan, ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabago, naroon pa rin ang mga matang kayumanggi, ang mga matang hinding-hindi niya kailanman nakalimutan kahit sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Tiningnan siya ni Dante. Tiningnan niya ang kanyang malaking tiyan na bakas ang pagdadalang tao, at ang kanyang pagod, namumutla, at puno ng alikabok na mukha. Ngunit ang nakapangingilabot ay ang kawalan ng anumang reaksyon sa mukha ng lalaki, walang galit sa pag-iwan nito noon, walang tuwa sa kanyang pagbabalik, walang gulat na tila ba inaasahan na nitong mangyayari ito. Tanging isang katahimikang napakalalim, napakabigat, na mas masakit pa kaysa sa anumang matatalim na salitang maaari nitong ibato sa kanya. Pumunta si Lian doon, nilunok ang anumang natitirang pride, dahil si Dante ang tanging lalaking tunay na nagmahal sa kanya noon, ang lalaking kinuha niya sa sarili niyang mga kamay at winasak, dahil sa dikta ng tadhana at ng kanyang ama. Ngunit ang hindi alam ni Lian, mga kababayan, ay sa likod ng lahat ng malamig na katahimikang iyon, sa likod ng matigas na mukha at walang emosyong mga mata, nakikipaglaban si Dante sa pinakamahirap at pinakamadugong laban ng kanyang buhay. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang desperadong pagtatangkang manatiling matigas at buo sa kabila ng muling pagguho ng kanyang mundo nang makita ang babaeng dahilan ng kanyang pagkasira. At ang sorpresang itinago niya sa likod ng kanyang makapal na pader ay magpapabago sa lahat ng inyong inaasahan. Kung naniniwala kayong ang tunay na pag-ibig, kahit sugatan, duguan, at halos mamatay, ay makakahanap pa rin ng paraan para bumalik at maghilom, mag-iwan ng like sa videong ito. Ngayon, mag-subscribe sa channel na mga kwento ng nakaraan, at i-click ang bell para hindi makalampas sa anumang kwentong siguradong tutusok at tatagos sa inyong mga puso. Sabihin ninyo sa mga komento kung saang sulok ng Pilipinas o ng mundo ninyo ito pinapanood. Magsimula tayo sa tahimik at simpleng kanayunan ng Pilipinas noong unang panahon, kung saan ang oras ay tila bumabagal. Ang mga kwentong tulad nito ay umaalingaw-ngaw sa pagitan ng mga malilinaw na ilog at mga kalsadang lupa na nababalot ng alimuong pagkatapos ng ulan. Ang kwento ni Lian at Dante ay hindi nagsimula sa tarangkahang iyon ngayong hapon. Nagsimula ito maraming taon na ang nakalilipas, noong kapwa pa sila masyadong bata, inosente, at walang muwang para intindihin ang lalim at panganib ng kanilang nararamdaman. Si Dante ay ang kaisa-isang anak ni Mang Berting, ang masipag na may-ari ng isang maliit na lupain ng mga puno ng niyog at ilang alagang hayop, na nasa hangganan mismo ng mas malawak at mas mayamang lupa ng ama ni Lian. Lumaki ang dalawa na tila mga anino ng isa't isa. Araw-araw silang nagkikita sa ibabaw ng bakod na naghihiwalay sa kanilang mga lupain, naglalaro sa parehong malinis na batis hanggang sa lumubog ang araw, tumatakbong nakayapak, naghahabulan sa parehong madamong pastulan na tila ba sa kanila ang buong mundo. Nang ang pagkabata ay unti-unting maging iba na, nang ang inosenteng tingin ay magtagal ng higit sa nararapat, at ang puso ay bumilis ng walang paalam sa tuwing magkakadikit ang kanilang mga balat,
Alam na ng lahat sa paligid ang nangyayari. Ang bawat sulyap nila ay puno ng tahimik na pangako ng kinabukasan. Maliban sa mga magulang ni Lian. O mas tamang sabihin, alam na alam ito ng kanyang ama, at iyon mismo ang nag-aalis ng tulog nito gabi-gabi. Si Mang Berting, ama ni Lian, ay isang lalaking kilala sa bayan na may mataas na pride, isang taong mas malaki pa ang tingin sa sarili kaysa sa kanyang ari-arian. Mayroon siyang malalaki at ambisyosong plano para sa kanyang kaisa-isang anak na babae, mga planong kailanman ay hindi kasama ang isang hamak na bata mula sa katabing lupa na walang maipagmamalaking pag-aari o titulo. Nang sumapit ang 17 kaarawan ni Lian, isang edad kung saan namumukadkad pa lamang ang kanyang mga pangarap, naayos na ni Mang Berting ang lahat ng walang pasabi. Ipinagkasundo niya si Lian kay Romy, isang kilala at may kayang tindero mula sa malayong bayan. Si Romy ay may maayos at malaking bahay, sariling kalesa na hinihila ng magagarang kabayo, at isang malagong sari-sari store sa pinakasentro ng pangunahing plaza. Ang kasal ay ipinagkasundo ng walang boses o kalayaan si Lian, gaya ng madalas mangyari sa mga kababaihan noong panahong iyon kung saan ang anak ay tila kalakal na ipinagpapalit para sa yaman. Nang malaman ito ni Lian, gumuho ang kanyang mundo. At nang sinubukan niyang hanapin si Dante, bitbit ang pusong nagdurugo, para sabihin ang mapait na katotohanan, natagpuan niya ang binata na nakasandal sa lumang bakod sa likod ng kanilang lupa, blanko ang mga matang nakatingin sa kawalan. May nakapagsabi na pala sa kanya bago pa man siya makarating. Hindi sumigaw si Dante. Hindi siya nagwala, hindi nakipag-away sa ama ni Lian, hindi gumawa ng eksena, at hindi nangakong itatanan siya para lalaban sa mundo. Siya ay uri ng lalaki na tahimik na nilulunok ang sakit ng buo, itinatago ang mga luha, at hinahayaan itong sumunog sa kanyang loob ng walang ingay. Sinabi lang niya, sa boses na pilit pinapatatag, na sana ay maging masaya siya, na nararapat si Lian sa isang asawang maibibigay ang mga magagarang bagay at buhay na wala pa siya at hindi niya kayang ibigay. Gustong isigaw ni Lian, gustong sabihin ni Lian na hindi niya kailangan ng malaking sari-sari store o magarang kalesa, na ang tanging kailangan at gusto niya sa buong mundo ay si Dante. Pero hindi lumabas ang mga salita dahil sumisigaw na ang kanyang ama sa kabilang panig ng bakuran, tinatawag siya ng may pananakot. Umalis siya noong isang maulap na Martes ng umaga sakay ng kalesa ni Romy. Nakatingin siya sa likod, lumuluha, hanggang sa ang bakod ng lupa ni Dante ay unti-unting lumabo at tuluyang nawala sa likod ng makapal na alikabok ng kalsada. At si Dante ay nanatiling nakatayo roon, estatwa ng kalungkutan. Pinapanood siyang mawala habang ang kamay ay mahigpit na nakapatong sa poste ng tarangkaha, na parang iyon na lamang ang tanging bagay na nagpapatayo at pumipigil sa kanya sa tuluyang pagbagsak. Ang mga taong sumunod matapos ang araw na iyon ay naging malupit kay Lian sa isang tahimik at patagong paraan, yung uri ng kalupitan na walang ibang nakakakita o nakakarinig dahil nangyayari ito sa loob ng sarili nilang bahay, sa likod ng nakasarang pinto at nakakandadong mga bintana. Si Romy ay hindi naman talaga masamang lalaki noong una. Isa lamang siyang ordinaryong tao na nabigo sa buhay at naging mapait sa paglipas ng panahon dahil sa kanyang negosyong unti-unting nalugi at hindi naging maayos. Kasabay ng pagbagsak ng negosyo ay ang alak na dahan-dahang nakapasok sa kanyang sistema, naging kanlungan niya hanggang sa lalamunin siya nito. Hanggang sa kontrolin na nito ang lahat ng aspeto ng kanyang pagkatao. Noong una ay mga masasakit na salita lamang, mga pangiinsultong nagpapaliit sa pagkatao ni Lian. Pagkatapos ay naging mga sigaw na yumanig sa kanilang mga dingding, at pagkatapos ay ang mabigat at nakakabinging katahimikan sa loob ng bahay na mas masahol pa sa anumang sigaw o pananakit. Tiniis ito ni Lian araw-araw. Tiniis niya ang amoy ng alak, ang takot, at ang pang-aabuso dahil wala siyang ibang mapupuntahan. Ang ama niya, na siyang nagtulak sa kanya sa impyernong ito, ay pumanaw 2 taon matapos ang kasal dahil sa pulmonya na hindi nito ipinagamot dahil sa katigasan ng ulo. Ang ina naman niya ay matagal nang wala noong bata pa lamang si Lian. Wala siyang mga kapatid na masasandalan, walang malapit na kamag-anak na tatanggap sa kanya. Tanging ang malaking bahay na iyon sa bayan ng kanyang mundo, isang bahay na hindi na naging tahanan kundi naging isang malamig na bilangguan. Nang mamatay si Romy, ito ay naganap sa paraang napakalungkot, nakakahiya, at walang karangalan, gaya ng pagkamatay ng mga taong matagal nang sumuko sa sarili nilang buhay. Isang gabi ng malakas na ulan at bagyo, pauwi si Romy mula sa inuman, lasing na lasing. Nadulas siya sa maputik na bangin malapit sa rumaragasang ilog at malakas na tumama ang ulo sa mga matutulis na bato.
Natagpuan siya ng mga taga-baryo kinaumagahan na malamig na, putla, at wala ng buhay, kasama ang basag na bote ng alak na malapit sa kanyang nakabukas na kamay. Hindi umiyak si Lian sa libing. Walang pumatak na luha mula sa kanyang mga mata, kaya't nagtaka at nagbulungan ang mga tao sa bayan, tinawag siyang walang puso. Pero ang hindi nila alam, nakaiyak na siya. Naiyak na niya ang lahat ng luhang kailangang iyakan noong mga taon ng kanilang malagim na pagsasama. Ang sumunod matapos ang libing ay mas malala pa sa pagluluksa, kinabukasan din ay sunod-sunod na dumating ang mga galit na nagpapautang. Iniwan ni Romy ang tindahan na baon sa napakalaking utang. Humiram pala siya ng malalaking halaga ng pera sa mga mapanganib na tao, isinangla ang bahay, at nagbenta ng mga bagay na hindi naman kanya para lang matustusan ang bisyo. Sa loob lamang ng ilang linggo matapos siyang mabiyuda, nawala kay Lian ang tindahan, nahatak ang bahay, at ang pinakamasakit sa lahat, natuklasan niyang buntis siya sa lalaking gumawa ng impyerno sa kanyang buhay. Buntis ng halos 7 buwan, malaki ang tiyan at nahihirapang kumilos, walang kahit isang kusing sa bulsa, walang bubong na masisilungan sa gabi, at walang sino man sa mundo na tutulong sa kanya. Ginawa ni Lian ang tanging magagawa ng sinumang taong desperado at wala nang makitang liwanag. Bumalik siya. Bumalik siya sa tanging lugar kung saan minsan siyang nakaramdam na siya ay ligtas, pinapahalagahan, at minamahal. Inipon niya ang kaunting gamit at damit na naisalba sa isang lumang maleta, nakisabay at nagmakaawa sa mga dumadaang kalesa ng mga biyahero at mga ngalakal. Natulog sa malamig na tabi ng kalsada na ginagawang unan ng kanyang bag, at kumain ng kung anumang tira-tira, na ibinibigay ng kabutihan ng iba. Ang biyahe na dapat sana ay ilang araw lang ay tumagal ng mga linggo. At sa bawat kilometrong lumilipas, sa bawat hakbang ng paglapit niya sa kanyang nakaraan, ang takot ay lumalaki kasabay ng paglaki ng kanyang tiyan. Paano kung nag-asawa na si Dante? Paano kung may sarili na itong pamilya? Paano kung ayaw na niya siyang makita, itaboy siya ng parang aso, at ipagtabuyan dahil sa galit? Pero nagpatuloy sa paglalakad si Lian, pinilit ang mga nanginginig na binti, dahil ang alternatibo ay huminto at sumuko. At ang huminto ay nangangahulugan ng kamatayan para sa kanya at sa batang dinadala niya, at hindi pa siya handang gawin iyon. Lumitaw ang pamilyar na lupa sa pagtatapos ng isang hapon ng Agosto, noong ang langit ay nagiging kulay ginto na tulad ng hinog na mangga na sa kanayunan lang nakikita, nag-aagaw ang liwanag at dilim. Nakilala ni Lian ang tarangkahan mula sa malayo, ang parehong kahoy na tarangkahan kung saan si Dante ay nanatiling nakatayo at luha ang pinapanood siyang umalis maraming taon na ang nakalilipas. Ngayon, siya na ang nakatayo roon sa labas, humihingi ng awa, bitbit ang liba, buwang tiyan na bunga ng ibang lalaki, nakasuot ng asul na bestidang bulaklaki na siya na lamang ang pinakamaayos na damit na natira ngunit tadtad ng alikabok at dumi. Ang bahay ay nandoon pa rin sa parehong lugar, matibay, pero iba na ang pakiramdam. Ang bubong na yero ay napagtagpi-tagpi na ng mga bagong bakal. Sa ilang bahagi, ang balkonahe ay may nakasabit na duyan na hindi umaandar at tila matagal nang walang umuupo. Ang hardin na inaalagaan ng ina ni Dante nang may labis na pagmamahal noon ay abandonado na ngayon. Puno ng mga ligaw na damo at natuyong mga bulaklak, ang lahat doon ay may hitsura ng isang bagay na ginagamit para lang mabuhay pero walang kaluluwa, isang lugar kung saan may nakatira, pero hindi tunay na naninirahan. Huminga ng napakalalim si Lian, iniipon ang huling hibla ng kanyang tapang, at pumalakpak ng 2 beses, gaya ng tradisyon sa kanayunan para ipaalam ang pagdating ng isang bisita. Ang tunog ay malungkot na umalingaw-ngaw sa bakanteng bakuran at mabilis na namatay sa nakakabinging katahimikan ng hapon. Nang walang sumagot, muli siyang pumalakpak, mas malakas ngayon. Nang bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si Dante, nakita ni Lian ang kalupitan ng panahon. Mas matanda na siya, mas malapad ang balikat na hinubog ng mabigat na trabaho, mas sunog ang balat sa araw, at ang balbas ay makapal at madilim. Ang buhok ay magulo, katangian ng isang taong hindi na nag-aalala sa kanyang hitsura sa loob ng mahabang panahon. Nakasuot siya ng checkered na polo na nakatiklop ang manggas, pantalon na pangtrabaho, at bota na puno ng tuyong putik at lupa. Pero ang mga mata ay pareho pa rin, ang mga mata na kayumangging malalim na kilala ni Lian simula pa noon. Tanging ngayon, nang magtama ang kanilang paningin, ay mayroon ng kakaiba. Sa loob ng mga matang iyon, mayroong isang katigasan na wala noon. Isang pader na binuo ladrilyo sa ladrilyo. Patong-patong sa paglipas ng mga taon ng pag-iisa at pighati. Huminto si Dante sa pintuan ng balkonahe at tiningnan siya ng matagal. Ibinaba niya ang tingin sa hawak nitong sirang maleta.
Tiningnan ang kanyang umbok na tiyan. At nakita ni Lian na lalo pang sumara ang mukha nito, parang isang taong bigla ang sinuntok sa sikmura at nagdesisyong patigasin ang katawan upang wag nang maramdaman ang sakit kailanman. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang segundo na tila walang katapusan, walang nagsasalita, pinakikinggan lamang ang paghinga ng isa't isa at ang ihip ng hangin. Ang dalawa na nakatingin sa isa't isa sa ibabaw ng tarangkahan, pinaghihiwalay lamang ng 3 metrong bakuran ngunit pinaglalayo ng mga taon ng distansya, sama ng loob, at mga salitang hindi nasabi. Naramdaman ni Lian na sumikip ang kanyang lalamunan, tila may nakabarang bato. Naramdaman niya na ang kanyang mga mata ay nanunuot at nagbabadya ang mga luha, pero kinagat niya ang kanyang labi at hindi siya umiyak. Ipinangako niya sa sarili habang naglalakbay na hindi siya darating doon na umiiyak at nagmamakaawa, na pananatilihin niya ang kanyang dangal kahit ito na lang ang kaisa-isang natitira sa kanya. Tiningnan ni Dante ang babae, tahimik, mas matatag kaysa sa inaasahan niya matapos ang lahat ng dinanas nito. Alam kong wala akong karapatang pumunta rito ng ganito. Basag ang boses ni Lian ngunit pinipilit maging buo. Alam kong matagal na ang nakalipas, at ang dami kong kasalanan. Pero wala na akong ibang mapupuntahan, Dante. Dahan-dahang bumaba si Dante sa mga kahoy na baitang ng balkonahe. Tinawid niya ang bakuran ng may mabagal at maingat na hakbang, at huminto sa kabilang panig ng tarangkahan, may isang dangkal lang ang layo sa mukha ni Lian. Mula sa malapit, mas malinaw na nakita ni Lian ang mga itim na bilog sa ilalim ng mata ni Dante na tanda ng mga gabing walang tulog, at ang mga malalalim na guhit sa gilid ng labi. Ang mga kamay na nakahawak sa kahoy na gate ay magaspang, puro kalyo, at tuyo mga kamay ng taong nagtatrabaho ng mag-isa mula bukang liwayway hanggang takip silim upang makalimot. Amoy lupa siyang basa, pinaghalong pawis ng katapusan ng araw at usok ng kahoy. At sa kabila nito, sa kabila ng lahat ng sakit at paglipas ng panahon, ang puso ni Lian ay bumilis sa parehong pamilyar na paraan noong siya ay 15 anyos pa lang at lumilitaw si Dante sa bakod habang nakangiti. Pero ngayon, hindi ngumiti si Dante. Hindi siya tinanong kung kumusta na siya pagkatapos ng mahabang panahon, hindi tinanong kung nasaan ang kanyang asawa o kung kanino ang bata sa kanyang sinapupunan, hindi tinanong kung ano ang nangyari at bakit siya nagkaganito. Tahimik na inunlock lang niya ang kalawanging trangka ng tarangkahan, binuksan ang daanan na lumikha ng nakakakilabot na tunog, at sinabing may boses na napakatagpi, napakalamig, at tila matagal nang inihanda. May bakanting kwarto sa likod na hindi ko na ginagamit. Pwede kang manatili roon hanggang sa maayos ka at makahanap ng malilipatan. At iyon na iyon. Wala nang iba pang salita. Tumalikod siya ng mabilis at bumalik sa bahay nang hindi man lang lumilingon upang tingnan kung susunod ba ito. Nanatiling nakatayo si Lian ng sandali sa labas, ang maleta ay tila mas lalong naging mabigat sa kanyang braso, ang tiyan ay mabigat sa kanyang pisikal na katawan, at ang pagtanggap na ito ay lalong bumigat sa kanyang kaluluwa. Sinusubukan niyang intindihin kung ano ang ibig sabihin ng pagtanggap na iyon mula sa taong dati ay handang ibigay ang buhay para sa kanya. Malamig ito, sobrang lamig. Hindi ito pagtanggi dahil binuksan niya ang tarangkahan at pinapasok siya, pero hindi rin ito pagmamahal, dahil hindi man lang niya siya tinulungan sa bitbit niya o hinawakan man lang. Hindi man lang siya nagpakita ng kakarampot na interes o awa. Ito ay isang bagay sa pagitan isang matinding pader ng pag-iwas. Isang bagay na hindi pa alam ni Lian kung paano pangalanan, pero masakit sa paraang naiiba at mas malalim sa lahat ng pisikal at emosyonal na sakit na naramdaman niya kay Romy. Pumasok siya sa bakuran, hinihila ang kanyang paa, dumaan sa ilalim ng malilim na balkonahe, at pumasok sa bahay na matagal na niyang hindi nakita. Sa loob, kinumpirma ng paligid ang ipinapakita ng labas. Malinis ito, maayos sa isang napaka-praktikal na paraan ng isang lalaking nakatira ng mag-isa na walang inaalagaan, pero kulang na kulang sa init at buhay. Walang mantel na nagdedekorasyon sa mesa, walang bulaklak sa florera na paborito ng ina nito, walang mga kortina sa bintana upang harangan ang sikat ng araw. Sa kusina ay may mga kawaling maayos na nakasabit ngunit halatang hindi palaging ginagamit. Ang kalan na kahoy ay may tira-tirang uling at abo, at sa lababo ay may iisang plato at isang baso na nagpapatuyo. Ito ang malungkot na bahay ng isang taong sumuko na sa tunay na pamumuhay at nagkakasya na lamang sa pag-survive sa bawat araw. Tinungo niya ang itinurong kwarto sa likod. Ito ay maliit, maalikabok ang amoy, may isang simpleng kama na yari sa kahoy, malinis na kutson na gawa sa dayami, at isang bintana na nakaharap sa madilim na taniman ng puno ng saging na sumasayaw sa ihip ng hangin.
Napansin niyang naglagay si Dante ng malinis na kumot at unan sa kama, na nangangahulugang sa kabila ng pagiging malamig at matigas, naghanda siya ng kaunti para tanggapin siya, o baka inililigpit lang niya ang kwarto bilang habit na panatilihing maayos ang lahat. Hindi alam ni Lian, at lalong hindi siya naglakas loob na magtanong. Inilagay niya ang kanyang sirang maleta sa sahig, mabigat na naupo sa gilid ng umiingit na kama, at tumingin sa bintana habang ang huling liwanag ng araw ay tuluyang nawawala sa likod ng mga puno, nilalamon ng gabi ang paligid. Biglang gumalaw ang bata sa loob ng kanyang tiyan, isang malakas na sipa sa kanang bahagi na nagpabalik sa kanya sa wisyo. Dahan-dahang ipinatong ni Lian ang magkabilang kamay roon, hinaplos ito, at ipinikit ang kanyang mga mata habang tumutulo ang isang butil ng luha. "Anak ko," bulong niya sa hangin. "Nakarating na tayo. Ligtas na tayo. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas o sa mga susunod na araw, pero nakarating na tayo." At sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming buwan ng kalbaryo at pananakit, ang takot na laging bumabalot sa kanya ay nakibahagi ng espasyo sa isang bagay na parang ginhawa. Hindi pa ito lubos na kapayapaan. Masyado pang maaga para masabing may kapayapaan na siya, pero ito ang purong pakiramdam na may matibay na bubong na sa itaas niya, na hindi na siya matutulog sa malamig na kalsada na puno ng panganib. Na alam niyang kahit man lang gabing iyon ay may ligtas na lugar na siyang pagpapahingahan ng kanyang pagod na ulo. Sa labas, sa madilim na bahagi ng kusina kung saan hindi abot ng liwanag, si Dante ay tahimik na nakaupo sa mesa. Sa harap niya ay may isang tasang malamig na kape na matagal na niyang hindi iniinom. Nakatingin lamang siya sa blangkong dingding na may ekspresyong walang laman, ang anyo ng isang taong nakikipaglaban sa isang madugong digmaan sa loob ng kanyang isipan at emosyon, na pilit na hindi hinahayaang makita ang anuman sa labas. Ang totoo, nang makita niya si Lian sa tarangkahan, ang buong mundo niya ay muling nabasag sa dalawa. Lahat ng matibay na semento na ginamit niya sa loob ng maraming taon para tapalan ang kanyang sugatang puso, nagkawasak-wasak sa loob lamang ng ilang segundo nang marinig niya ang boses nito. Ang gusto lang talaga niya kanina ay tumakbo palapit sa kanya, yakapin siya ng mahigpit, kunin ang kanyang maruming mukha sa kanyang mga kamay, halikan ang mga luha nito, at isigaw na hindi niya kailanman, sa anumang araw o gabi ng lahat ng taong nagdaan, itinigil ang pag-iisip at pagmamahal sa kanya. Pero walang ginawa si Dante na kahit ano sa mga ito, dahil tandang-tanda pa niya kung paano siya muntik mamatay sa sakit. Ang huling pagkakataon na ibinukas niya ang kanyang puso ng buong buo kay Lian, umalis siya at nagpakasal sa iba. At ang matinding sakit at pagkadurog ng araw na iyon ay nagturo sa kanya ng isang kakilakilabot at malupit na aral. Na ang magmahal ng lubos sa isang tao ay nangangahulugang pagbibigay sa taong iyon ng buong kapangyarihang wasakin ka. At si Dante ay labis nang nawasak noon. Pinulot niya lang ang sarili niya ng mag-isa. Minsan, kapag gabi at tahimik, naiisip niya, hindi niya alam kung kakayanin ba niyang magtiis at bumangon mula sa isa pang pagkawasak. Kaya ikinandado niya ang lahat ng emosyon. Pinatigas niya ang kanyang mukha na parang bato, sinukat ang bawat salitang bibitawan upang walang maramdamang init. Inalok ang kwarto sa likod gaya ng pag-aalok ng simpleng silungan sa sinumang pagod na manlalakbay na napadaan, nang walang anumang pagkakaiba. Walang espesyal na pagtrato, walang emosyon. Doon, nakaupo sa madilim na kusinang iyon kasama ang kape na lumalamig at ang puso na kumukulo at naghuhumiyaw sa pag-ibig, gumawa si Dante ng isang tahimik at matigas na pangako sa kanyang sarili. Tutulungan niya si Lian hanggang sa makapanganak ito dahil siya ay isang matuwid na lalaki, isang mabuting tao, at hindi niya kailanman hahayaang ang isang buntis na babae na minsan niyang inibig ay manatiling walang bubong sa kalsada. Ngunit hanggang doon na lang iyon. Hindi niya siya hahayaang pumasok muli sa kanyang buhay at kaluluwa, hindi na siya aasa, at hinding-hindi na siya magmamahal muli. Ang tanging problema, mga kababayan, na hindi naiintindihan ng isip, ay ang puso ay isang napakatigas at pasaway na hayop. Tumitibok ito sa sarili nitong kumpas. At ang mga matitigas na pangakong binitawan ng isang sawi sa dilim ng malungkot na kusina ay bihirang mabuhay, at madalas ay natutunaw, sa pagdating ng liwanag at init ng araw ng kinabukasan. Pero iyon ay isang bagay na hindi pa alam at ayaw pang tanggapin ni Dante.